Sa pagsisimula ng face-to-face classes sa bansa, isang panibagong hamon ang hinaharap ng ilang paaralan. Ang silid-aralang ito sa Macabebe, Pampanga, pinasok ng tubig baha. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga silid-aralan na tuluyan ang inabandona dahil naman sa lalim ng tubig. Sa Burot Integrated School sa Tarlac City naman, nakuha ng video ang pagpasok ng malakas na tubig ulan sa loob ng silid-aralan nito lang Huwebes. Paano susolusyonan ang problemang ito? Miyerkules ng umaga, maagang nag-aayos ng gamit ang grade 6 student na si Carla Lakap. Ngayon ay ikatlong araw ng face-to-face classes nila dito sa Macabebe, Pampanga. Mula bahay, kasabay ni Carla na maglalakad ang kanyang mga pinsan. Tatlong dekada na lumubog sa baha ang lugar ni Carla. Kaya para makarating sa paaralan, sa mga makikitid na pilapil sila dumadaan. Minsan po, pag pumupunta na po kami dito, minsan po kahit umuulan, naglalakad lang po kami sa putik. Nagugas na lang po nun kami doon sa poso para pagpasok namin, malinis po kami. Lalo na po yung mga paa namin. Dahil maputik at madulas ang lupa, maingat sina Carla sa kanilang bawat hakbang. Natatakot po kasi po baka madulas kami tapos mga gamit ko po baka mabasa. Makalipas ang ilang minuto, narating ng grupo ni Carla ang isang sirang tulay. Imbis kasi na bakal, dalawang kahoy na tabla lang ang kanilang tinatapakan. Natatakot po ako baka po mahulog po kami, tapos lalo na po yung iba ko pong pinsan baka po mahulog. Kasi po hindi yung iba ko pong pinsan na maliliit, di pa po sila marunong lumangoy. Ito yung bahagi na kinakatakot ng mga residente, hindi lang mga residente, mga estudyante, mga guro at iba pa na tumatawid dito. Ay, dito pag nagkamali ka, siguradong laglag ka doon. Problema, kung hindi ka marunong lumangoy, doon na papasok yung matinding peligro. At may nangyari na nga ganyang insidente dati. Ang ikinakatakot ni Carla, nangyari sa kanyang pinsan. Nahulog po siya doon sa butas ng tulay doon. Kasi po nasisira na po yun. Tsaka ilang kahoy na lang po yung nandoon. Kami lang po noon hindi pa po noon kami marunong lumangoy, kaya hindi po namin siya nasagi. Yung ginawa po namin, umuwi na lang po kami. Tapos nung pumunta po siya doon sa tulay, hindi na po siya nahanap. Ilang sandali pa, narating na ni Carla ang Dalan Baliti Elementary School. Dito na namin nalaman ang isa pang malaking problema. Ang kanilang eskwelahan, napapaligiran at pinapasok ng tubig baha. Ngayong umaga, inabutan namin si Teacher Maylene na naglilinis ng tubig. Nililimasan ko po yung school ground. Para mamaya, pag duting ng high tide, di siya gaanong lumataas yung tubig. Mahirap din, kaya lang kasi medyo nasanay na din kami. Katulong ni Teacher Maylene sa paglilimas ng tubig, ang PTA President na si Aling Emily. Alas 6 pa po, nandito na para po wala pong masasakan. Kanina po yan, wala pong katubig-tubig yan. Umulan lamang po. Sino
mag-aakala na ang lugar na ito dating school ground. 2019, napapakinabangan pa yan sa mga school activities. Diyan ginagawa yung kanilang flag raising ceremony. Pero tingnan nyo naman, wala ka na makitang lupa. Yan, intablado yan. Diyan ginagawa yung mga school program. Pero ngayon, hindi na mapakinabangan. Ang ibang mag-aaral, kinailangang sumakay ng bangka para makarating sa paaralan. Pagpatak ng alas 7:30 ng umaga, nagsimula na ang klase ni Carla. Kumusta yung karanasan mo dito, lalo na pag ulan, lalo na pag may high tide? Ayos naman po, pero nahihirapan din po kami minsan. Kasi po nalulubog po kami dito. So ano yung mga kadalasang sakit na nakukuha nyo? Lalo na, di ba, pag maulan, tapos nalulubog ka sa tubig. Nangangati po yung mga paa namin kasi po nalulubog po kami. 8 ang silid-aralan sa Dalan Baliti Elementary School. Tuwing high tide at masama ang panahon, umaabot sa silid-aralan ang tubig baha, tulad na nangyari sa day 1 ng face-to-face classes noong nakaraang linggo. Isa sa pinasok ng tubig baha noon, ang classroom ni Teacher Maylene. Mababa kasi yung location ng lugar namin. Sa coastal kami yan, katulad niyan, malapit kami sa Sapa. Isang factor po yan, na kapag dumating na yung high tide, antimano, talagang makakarating po yung high tide sa amin. Unlike sa upland, kami talaga yung una na mapupuntahan ng tubig. Kinabukasan, agad na pinalagyan ni Teacher Maylene ng harang ang pintuan ng classroom. Kaya nilagyan po namin ng harang, tapos yung mga bitak sa loob, sa gilid especially, nilagyan po namin ng semento para kahit papaano hindi naman makapasok na yung tubig. Dahil problema talaga dito yung pagbaha, kailangang itaas yung mga sahig ng ilang classroom. Dito naman, kailangan harangan. Harangan para yung tubig hindi agad makapasok sa loob. Habang naroon kami, bumuhos ang malakas na ulan. Ilang minuto lang ang lumipas, mabilis na pumasok at tumaas ang tubig sa school ground. Sabi ng school head na si Teacher JR, malaki ang epekto sa kanila ng paglubog sa tubig baha ng paaralan. Ma'am Elisa, excuse po. Ano dito rin mga parents? Mga mamen, sir. Kung mapapansin po ninyo, napakalakas na po ng ulan, ano? Po, hanggang mamaya po, kapag hindi pa rin po uminto yung paglakas ng ulan, tapos yung baha po natin, no, tumataas din po, magsususpend na po tayo ng klase. Dahil sa pagtaas ng tubig, ang klase na maghapon noon, half day na lang ngayon. Kasi pag ganun po yung sitwasyon, sir, mostly nagsuspend po kami ng klase. So napuputol yung pag-aaral ng mga bata. Minsan, sir, lalo pag sunod-sunod na yung walang pasok, doon na pumapasok yung tinatabad na sila. Makalipas ang 1 oras na ulan, umabot ang tubig baha sa pathway ng mga silid-aralan. Maya-maya pa, ilang magulang na ang dumating para sumundo sa mga bata. Kukuhanin ko lang po siya, ma'am, kasi pinapado po. Baka biglang mahulog sa ilog. Katulad niyan, mamaya po, malaki na yung tubig. Kaya hindi siya pwedeng pabayaan. Susunduin po yung mga bata. Sila po yung dahan. Baka po madulas sila. Ayon kay Teacher JR, 2019 nang i-request nila sa dating administrasyon ng DepEd na mapataasan ang kanilang school building. Ang problema, naudot ang proyekto nang magsimula ang pandemya. Bago po ang pandemic, sir, nakapropose na po ito na bagong building, sir. So, na-soil test na po siya. At okay yung lupa natin para pagtayuan. Kaya lang po, a week after po nung soil testing po, pumasok ang pandemic, sir. So, doon po naudlot. Kailan lang pong election natin. Nag-follow up po ako sa engineer's office ng DepEd. Ang sabi nga po sa akin, dahil bago ang administrasyon, so parang to follow, or kailangan natin ulit i-follow up yung propose para po sa school namin. Habang naghihintay na mapondohan ng eskwelahan, kanya-kanya munang diskarte at sakripisyo ang mga guro. Maswerte na raw sila lalo't may ilang individual at grupong nagpapaabot sa kanila ng tulong. Very good. O, ito.
nakakapag-adjust kayo sa sitwasyon dahil sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng mga concerned citizens? Yes po. Kaya po, kung ano lang po yung naibigay sa amin, sir, pinagkakasya namin. At pag alam ko po at ng mga teachers na hindi kasya, sir, doon kami gumagawa ng paraan. Sobrang sakripisyo po talaga, sir. Kasi kapag meron po kaming projects dito sa school, yung mga asawa po nila, yung sir, nagvo-volunteer talaga na maisagawa po at maisaayos yung iba't ibang parte ng paaralan, sir. Na walang bayad yun, sir. Talagang purong volunteerism lang talaga, sir. Sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, inspirasyon daw nila ang kanilang mga mag-aaral. Kapag gano'n na dumarating na ako sa puntong nangihina na ako, agad-agad naisip ko, mga mag-aaral dito, yung mga teachers, sila yung parang nagiging lakas ko talaga. Dahil mataas na ang tubig nung tanghali, nagbangka na si Carla pauwi ng bahay. Hirap man, sabi ni Carla, patuloy siyang magtitiis para sa kanyang pangarap. Ano daw pangarap mo? Teacher po. Dito rin sa inyo? Dito po sa Dalan Baliti. Bakit gusto mo rito magturo din sa inyo kahit na ganyan ang sitwasyon? Opo, yun po yung gusto ko, yung makapagtapos po ako ng pag-aaral para matulungan ko po yung mga aking mga magulang. Sakop ng Barangay Santa Maria Libutad ang Dalan Baliti Elementary School. Sa land subsidence study ng National Economic Development Authority noong December 2020, tinukoy na ang pagiging malapit sa coastal area ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Macabebe, Pampanga. Nagkaroon din daw ng pagtaas ng tubig sa dagat o sea level rise. Nagdulot din ng pagbaha ang tinatawag na land subsidence o pagbaba ng lupa sa lugar at ibang bayan sa Pampanga at Bulacan. Kasama na riyan ang bayan ng Hagonoy, Bulacan.